Oh, hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah, oh, holy, holy. You are holy, holy, holy God. Oh, holy, holy, we cry, holy, holy. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, Rabashan Nararasyande. Oh, Rarararabababa Shikita Naradadabasyande Yahande. Oh, Rararararada Shikita Naradaba Shikita Naradada Shikita Naradada. Yes, oh Lord God, hallelujah. Dakila ka po, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Yes, oh Jesus. Sige, atin pong awitin yung this is the way I. This is the air I. Yes, oh Lord God. Hallelujah, Lord. Yes, atin lang namin po itong awiting ito. Na dapat tayo po dito po tayo nahasabi. Yes, oh Lord God. Yes. This is the air I breathe. Yes, amen po, Lord. Hallelujah. Your holy presence. Panginoon, kailangan po namin ang iyong presensya. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Amen. Totoo po, Lord. Ito po ang pang-araw-araw namin pagkain, Panginoon, ang iyong pong presensya. Ang iyong pong salita, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Yes, amen, amen. Yes. Oh, glory. Ang awitin, dakilang Ama. Ang aming pong pang-araw-araw, Panginoon, Lord God, na pagkain ay walang iba kundi ang salita mo, Panginoon. Kaya, Lord God, kung kami po'y walang salita mo, dakilang Ama, kami po'y walang magagawa. We are lost, Panginoon. Without your presence, O Lord God, we are lost. Hallelujah, Lord God. Kaya ito po ang aming pong kailangan sa aming pong araw-araw na buhay. Na pagkagising pa lamang namin, Panginoon, Lord God, ang maranasan na po namin ang iyong presensya. Sapagkat ito po, O Diyos, ang aming pong pang-araw-araw na pagkain na walang iba kundi ang salita mo, dakilang Diyos. Na ito po nagbibigay buhay sa amin, dakilang Ama. Kaya Lord, sa bawat isa po na naririto, sila po'y naririto dahil sila po'y uhaw sa iyo pong presensya. Sila po'y naririto, Panginoon, sapagkat ang kailangan po ng bawat isa po sa amin, walang iba kundi ang salita mo, dakilang Diyos. Kaya Lord God, hayaan mo po, O Diyos, sa amin pong kalagitnaan. Maramdaman namin ang iyo pong presensya. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Ito po, O Diyos, ang amin pong hininga, Panginoon. Na kung wala ang iyong pong presensya, Panginoon, Lord God, hindi po namin kayang magdesisyon. Kung wala ang iyong pong presensya, dakilang Diyos, Panginoon, kami po'y kulang, dakilang Diyos. Kaya Lord, hayaan mo po, Panginoon, na sa mga sandaling ito, sa amin pong pagkasama-sama, Panginoon, ang mga salita mo na amin pong maririnig, ito po yung pupuno sa bawat isa po sa amin.
Sapagkat totoo nga po, O Diyos, in your presence, Panginoon, there is liberty, Panginoon. Lord, in your presence, there is peace, O Jesus. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Panginoon, napakabuti mo, O Diyos. Sapagkat wala kami, Panginoon, sa lugar na nagkakagulo, dakilang Diyos. At sa halip, Panginoon, kami po'y naririto at kami sumasamba. Naririto kami po'y nagpapakumbaba sa iyo pong harapan, dakilang Diyos. Kaya Lord, maraming pong salamat sapagkat ang mga bagay na nagaganap, Panginoon, sa aming kapaligiran, ikaw po'y laging merong mensahe, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo po, O Diyos, na kung kami may nakakarinig ng mga kaguluhan, nakakarinig kami, Panginoon, Lord God, na maraming namamatay, maraming naaaksidente, Panginoon. Lord, ang aming pong dalangin, dakilang Ama, sa aming pong pagkasama-sama, ang aming pong maririnig ay pag-asa na buhat sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Yes, oh Lord God, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos, wala ka pong katulad. Sapagkat ibinubuhos mo ang iyong pong pag-ibig sa amin. Ibinubuhos mo, Panginoon, ang iyong pong Espiritu Santo upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kapayapaan. Kaya Lord, salamat. At ang aming pong nais, Panginoon, Lord God, na manatili sa aming pong kalagitnaan ay ang katahimikan. Manatili, Panginoon, ang kapayapaan. Manatili ang pagkakaisa. Manatili ang pag-ibig na buhat sa iyo, Panginoon. Lord God, salamat. Sapagkat kami bilang magkakapatid sa pananampalataya, maramdaman po namin ang pag-ibig ng bawat isa. Maramdaman namin, Panginoon, Lord God, na totoo nga po, O Diyos, na kapag nagsasama-sama ang iyong mga anak, ikaw po'y naririto, dakilang Diyos. Kaya Lord, dalangin po namin na sa pag-aaral ng iyong pong salita, ikaw po lamang, O Diyos, ang lagi pong maitataas. Ikaw po lamang ang lagi pong madadakila at maluluwalhati. Kaya samahan niyo po kami, Panginoon. Salamat po sa mga awitin na amin pong naibigkas. Salamat po sa mga nagagalak na kung saan nagpupurit sumasamba sa iyo. Na ito po lamang ay pagkapatunay na ikaw ang aming Diyos na buhay, na amin pong sinasamba. Ikaw aming dakilang Jesus, Panginoon. Ikaw ang aming Savior. Ikaw ang aming refuge. Ikaw ang aming defender, O Jesus. Ikaw ang aming God of peace. Ikaw ang aming great healer. Ikaw ang aming great provider. Oh, hallelujah, Lord God. You are my everything, O Lord God. Wala na kaming hahanapin pang iba, Panginoon. Kundi, O Diyos, ang kami pimanatili sa iyong presensya at alalahanin po namin lagi na ikaw ang aming napakabuting Diyos. Na ikaw, Panginoon, ang aming pong makakatakbo sa lugar na ito. Na ikaw ang aming magiging Prince of Peace, Panginoon. Aalis kami sa lugar na ito. Nadala po namin, Panginoon, Lord God, ang iyong pong pag-ibig. Dala namin ang iyong kadakilaan. Dala namin ang iyong pong pangako. Dala namin ang iyong pong pag-asa, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. Muli sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang gawain ito. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Lord God. Babuklod po kami, Panginoon, ng pag-ibig, pagkakaisa, pagkakaunawaan. Sa iyo po ang papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sige po, bago po tayo po umupo, glory to God, tayo po muna ay kung saan ay kumuha po tayo ng anim po nating kapatid, kamayan po natin, kamustahin po natin, glory to God. Hallelujah. Atin pong ihagang atin pong mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ipadama po natin yung pong ating pong pag-ibig sa Diyos. Hallelujah. Sige po, lapitan po natin. Yung hindi pa natin nalalapitan, ngayon lapitan po natin. Glory to God. Praise God.
Sige po. Hallelujah. Batiin po natin. Peace be with you. Peace be with you. Glory to God. Ang kapayapaan ay sumainyo. Hallelujah, Lord God. Praise God. Hallelujah. Napakasarap kapag lalapitan po natin ang ating pong mga kapatid, ating pong yayakapin. Na ating pong naipararamdam ang ating pong pag-ibig po sa kanila. Yes, oh Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Okay na po, nakaupo na po. Nabati niyo ba ang ating po mga kapatid? Hallelujah. Nakaramdam na ba po sila ng kakaiba? yung pong mga nalulungkot, nakaramdam na po ba na sila po ay nasisiyahan na? Hallelujah. At yan po yung pong napakaganda na lagi po nating maranasan. Na kapag tayo pinasa loob po ng simbahan, kakaiba ang ating pong nararamdaman. Minsan marami pong labanan. Kapag tayo pinasa loob ng tahanan, ang dami po natin na meditate. Ngayon po ang ating pong i-meditate ang mga salita ng ating pong Panginoon. Yung pangako ng ating pong Diyos, glory to God, hallelujah. Praise the Lord. Bago po tayo magsimula po, na kung saan ay pag-aaral po ng salita, po pwede po pa ang lahat po umupo na. Yung mga napapaihi, umihi na po, glory to God, hallelujah. Para po yung pong ating pong pag-aaral ng salita ay manatili po tayo sa katahimikan. Glory to God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Para po yung pong salita po ng Panginoon ay ating pong manamnam. Okay po, sige po, akin pong tatawagin po si Sister Mary Grace Tora. Nasaan po si Sister Mary Grace? Nasaan po? Ayun, praise God, hallelujah. Sister Mary Grace, welcome po kayo. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen po. Hinga po ng malalim. Glory to God. Mukha tayo po ay meron po tayo hinihintay na malaking pagpapala. Praise the Lord. Amen. Glory to God. So, tayo po ang ating pong naging topic po no kabila pong linggo, who is the greatest? Amen. Sino po raw ang pinakadakila? So, dito po ipinakita na kung saan ay ang pinakadakila ay yung maging katulad po ng isa pong bata. At alam po natin kapag sinabi na maging katulad ng isang bata, ang bata po, kaya po ito po ang akin po laging naaalala, ang bata po hindi po nagtatanim ng galit. Ang bata madali pong magpatawad. Ang bata madaling masiyahan. Ang bata mapalo mo lang ngayon, mimbiya, bigyan mo lang ng candy, wala na po yung galit niya. So ipinakikita po ng ating pong Panginoon, hindi po tayo makapapasok sa kanang langit kung hindi po tayo magiging katulad ng isang bata. Glory to God. So alam po at ating po mga napag-aralan po nung pong kabilang linggo, glory to God na ang mga bata po, yan po ay, miski po sila po'y bata, kapag sila po'y nagsalita, wala pong kwenta sa kanila yan. Pero ang masakit, yung pong alam natin na matatanda na sa pananampalataya, wala pang kaingat-ingat magsalita. Glory to God. Na ito po yung nais po ng ating pong Panginoon, na tayo po ay maging maingat sa bawat salita na ating pong bibitawan. Sapagkat ang salita, kapag ito po ay nabitawan, hindi mo ito kada-kada mababawi. Lalo kapag ikaw po ay nakasakit ng damdamin ng iyong pong kapwa. So napakabuti po ng ating pong Panginoon sapagkat ang nais po ng ating Diyos, bilang tayo po ay mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, magsilbi po tayong kalakasan. Amen? Magsilbi po tayong kalakasan ng bawat isa. Yung pong mahihina, palalakasin ng malalakas. Glory to God. Yung mga nanlulupaypay, ito po yung atin po na kung saan ay palalakasin. Ayun po na kung saan ay kulang sa kaalaman, atin po itong tuturuan para po sila po matuto. Kaya ngayon po paalala po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Romans 14 verse 1, ay yung po mga mahihina sa pananampalataya, huwag po natin yung iaaboy, kundi ito yung ating yakapin. Kung may nakikita tayo na kung saan ay mga bata pa sa pananampalataya o minsan,
matatanda na sa loob ng iglesia, pero ang ugaling bata pa rin. Amen? So mamahalin pa rin natin sila. Glory to God. Dahil ang maturity, hindi po ito doon po sa tagal na ng pananampalataya o yung tagal sa simbahan. Ang tinatawag na matured Christian, yung alam po natin na nagsasabuhay ng salita ng ating pong Panginoon. Yung kung sa'y punong-puno ng pangunawa, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng kung saan ipagkalinga. Praise God. At yan po ang nais na ipaunawa po ng ating pong kapatid o ng ating po na kung saan nalingkod na si Apostol Pablo. So ngayon po tayo po ay darako po sa ating pong bagong mensahe. Glory to God. Hallelujah. Ating puntinyan po sa aklat po ng 1 John 3, 16 to 18. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God, na makikita po natin dito. Kaya ako po ay sobra po akong yung pong 1 John. Sister Aren, 1 John po yan, 1 John. Sorry po, medyo ang aking pong 1 ay medyo napalayo po sa John. Kaya marahil anang naisulat po ay John 3, 16 to 18. 1 John 3, 16 to 18. So, kung atin po makikita, ito po ay sulat po ni Apostol Juan. At kung atin po titingnan, sino po ba si Apostol Juan? Si Apostol Juan, glory to God, siya po isa po sa 12 alagad ng ating pong Panginoong Jesus. At si Apostol Juan, siya po yung may sulat po ng John, Book of John. Then, 1 John, 2 John, 3 John, at yung pong pahayag. Siya po ang may sulat nito. Kaya kung atin po makikita na ito pong sulat po ni Apostol John, ito po'y punong-puno ng pag-ibig. Glory to God. Kaya kapag babasahin po natin, gusto natin po na kung saan ay lumalim po tayo sa pag-ibig sa ating pong kapatid, sa ating pong kapwa, sa ating pong Diyos, puntahan po natin ang Book of John. Glory to God. Halos tungkol po sa pag-ibig ang itinuturo po dito ng ating pong kapatid na si John. Sige po ating pong puntahan. Ayan, praise God. Hallelujah. 1 John 3, 16 to 18 po ito. Hereby perceive, glory to God, with the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. 17. But whoso hath this world's good, and see it, his brother have need, and setteth up his bowels of compassion from him, how dwelt the love of God in him? Praise God. My little children, let us not love in word, neither in tongues, but in deed and in truth. Praise God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Glory, hallelujah, Lord God. So, tayo po'y pumigit at manalangin, O Diyos na dakila, tapat at napakabuti. Lord God, na ito po, O Diyos, ay amin po mapag-aralan po mabuti at matanggap po ng bawat isa po sa amin, sapagkat kami po'y naririto para po kami may matutunan, Panginoon. Kaya Lord, ang aking pundalangin, tanging ang salita mo, Lord God, ang mag-penetrate sa aming pong puso. Hindi po kami tumingin sa aming pong katabi. Hindi po kami tumingin sa aming pong kapwa, kundi ang aming pong namnamin, yung mensahe mo, na ito po'y para po sa amin, Panginoon. Yung po mga wala po dito ngayon, maaring hindi po para sa kanila ang mensaheng ito. Kaya Lord, ang aking pong dalangin sa aming pong kalagitnaan, maramdaman po nila, Panginoon, ang ipong naisin na ipaabot sa bawat isa po sa amin. At lalo po ako, Panginoon, ng ipong abang lingkod, habang ito po'y aking pong pinag-aaralan, ako po ang number 1 na tututo dito, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat. Sa iyo ko po itinitiwala ang sandaling ito. Ikubli mo po ako sa likuran upang ikaw ang makita. Ibaba mo po ako, Panginoon, upang ikaw ang maitaas. At ang aking pundalangin, banal na Espiritu, ikaw po ang aming po maging tagapagturo. Magbigay ng kapahayagan sa aming pong kalagitnaan upang aalis po sila sa lugar neto na dala ang pagkapala mo. Sa iyo pong papurit parangal, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah, Lord God. Sige, Sister Aren, yung pong Tagalog po, dahil puro Tagalog po ito pong aking pong Sorry po, Sister Aren. Glory to God. At medyo ako po ay napakaganda po ang aking sulat. Praise the Lord. Hallelujah.
Sabi ko nga kay Sister Aren, mabuti, madali mong naiintindihan. Sanay na po, Pastora, sa inyo pong napakagandang sulat. Praise the Lord, hallelujah. So kung ating pong titingnan po, yung pong ito po yung overnight. Pinapaalala po pala, overnight prayer, glory to God. Kailan po ito? Sa Biyernes na po ito. Biyernes nga ba to? Biyernes na po, glory to God. So, lahat po ay invited. Tayo po lahat ay umattend po ng overnight prayer. Amen. Sino po excited? Ayan, praise God. Dapat tayo po excited lahat. Amen. Sapagkat napakasarap po kapag tayo po ay nananatili sa presensya ng Panginoon at tayo pinagpapalakasan. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Sige po, tayo po ay pupunta na po sa ating pong topic. Ang ating pong topic ay tularan natin ang pag-ibig ng Diyos. Glory to God. Imitate the love of God. Kaya makikita po natin dito na talagang akong iisipin ng bawat isa, napakasarap talagang atularan ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Pero bilang tayo po'y tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, tayo po ay kanya pong anak. Of course, ang makikita sa kanyang anak ay tulad ng kanyang pong tatay. Dahil tayo po ay anak ng Diyos, glory to God, kaya yung pag-ibig ng ating pong Panginoon, ine-expect ng ating Diyos na makita po sa atin. Glory to God. So makikita po natin dito na kung ating pong pag-aaralan, yung pag-ibig ng ating pong Panginoon, totoo naman pong wala nang makakahigit pa rito. Dahil sino po ba yung kung saan na isang tao, nung kung saan ay ibibigay ang kanya pong buhay para po lamang na makalaya ang bawat tao, patawarin sa lahat ng kanyang mga kasalanan, makalaya sa lahat po ng kahinaan. At ito pong ating pong Panginoong Hesus, siya po ang nagpakita nitong pag-ibig na ito. Ibinigay ang kanyang buhay, inialay para po sa sanlibutan ito. Kaya kung ating pong titingnan, ito pong kauna-unahan na sinabi dito, ang sabi, dito natin nalalaman ang pag-ibig, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. So ito po yung dakilang pag-ibig. Ito po yung tunay na pag-ibig na ipinakikita ng ating pong Panginoong Hesus. Inialay ang kanya pong buhay. Glory to God. Na kung saan, ito po'y para po sa ating lahat. Sa ating lahat na mahihina, sa ating lahat na kung saan ay dumadaan sa mga pagsubok, sa ating lahat na dumadaan sa karamdaman, sa ating lahat na dumaranas sa iba't ibang uri ng labanan sa buhay. So, ibig sabihin, dito po ipinakikita, yung pag-ibig ng ating pong Panginoon ipinaramdam sa atin. Glory to God. Kaya anuman ang ating pong pinagdadaanan, maaalala po natin ang ating pong Panginoon na kaya tayo pinadadaan sa gantong uri ng mga pagsubok para iparamdam yung pagmamahal po sa atin. Amen? Kaya kung ating pong titingnan, ang sabi nga, kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Amen. Kulbitin mo nga ang kapatid mo. Sabihin mo, mahal na mahal kita. Amen. Mahal na mahal kita, kapatid. Glory to God. So, ibig sabihin, kung mahal na mahal natin ang ating pong kapatid, doon sa kahinaan ng ating pong kapatid, mamahalin po natin siya. Amen. Kung alam po natin na sa ating pong buhay, meron po tayong kapatid na hindi po natin minsan karapat-dapat na ibigin, pero kapag naalala po yung pag-ibig ng ating Panginoon sa atin, magagawa mong ibigin ang ating pong kapatid. Dahil ano po yung pinauunawa dito? Napakaganda po yung sinabi ni Apostol John, dapat. Amen. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Hindi ibig sabihin yung pag-aalay ng buhay, magpapapaho ka rin sa krus. Wala nang makagagawa niyan. Kapag ikay nagpapaho sa krus, ibig sabihin, wala nang sa isa yan. Bakit? Si Kristo lamang ang nagpapako sa krus. Ang ibig sabihin dito ni Apostol John, yung pag-aalay ng buhay, kung ikaw ay may kaunting ibibigay, ibigay mo. Kung meron kang ipapaluag at meron ka naman pananalapi na pwede mong ipaluag, ipaluag mo. Minsan, meron kang pambili na kung saan ay gusto mo ikay makabili ng panggarbo mo sa sarili. Nalaman mo, ang iyong kapatid ay kapos, ipahiram mo muna ito. Amen? So, ibig sabihin, isinasakripisyo mo yung sarili mong gusto. Kaya ito isa rin ng pag-aalay na ginagawa mo.
Kaya ating puntin niya yung sinabi po sa aklat po ng Romans 5 verse 8. Na kung ating puntitin yan, ito po'y lagi po natin pong naririnig. Para po alalahanin po natin na kung tayo po'y iibig sa ating pong kapwa, number 1, umibig sa atin ay ang ating pong Panginoon. Ano po sabi sa Romans 5:8? Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ibig sabihin, ito po ang matinding ebidensya. Ito po yung napakalaki na kung saan ipinauunawa na maaari ito po ay atin po na kung saan ay ilagay na sa ating pong puso't isipan. Kasi kapag ito po ay atin pong maririnig, kapag ito po ay atin pong nababasa, kapag ito po ay nakalagay na po sa ating pong puso, ibig sabihin, hindi ka mahihirapang umibig sa ating pong kapwa. Kasi ang ating pong Panginoon, pinatunayan niya. Pinatunayan niya yung kanyang pag-ibig sa atin sa papaanong paraan. Namatay siya sa krus. Amen? Namatay si Kristo para sa atin noon tayo makasalanan pa. Ibig sabihin yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, ito'y noon tayo po'y makasalanan pa. Ibig sabihin, kung noon tayo'y wala pang pagkakakilala sa ating pong Panginoon, tayo po ay kinahabagan ng ating pong Panginoon. Ang dami-dami po nating kasalanan. Marahil kung isusulat po natin sa isang notebook o sa isang pad, maaaring cover to cover, hindi lamang 1, 2 pages kung ating pong bibilangin ang ating pong kasalanan. Lalo na po kung tulad ko na napakatanda na po ako. Hindi, matanda lang, hindi man napakatanda. 71 pa lang naman. Praise God. Kung titingnan po natin, yung kung ating pong isusulat, yung lahat ng ating pong mga kasalanan, napakarami. Pero ang ating pong Panginoon, hindi tininyan ang ating pong mga kasalanan. Hindi niya po na kung saan ay binilang. Ay ikaw ha, nung ikaw ay edad na 10 taon, nangungupit ka sa nanay mo. Nung ikaw ay edad 12 anyos, ikay nangungopia sa classmate mo. Ikaw ay kung saan, ikay nagsisinungaling. Hindi na ito aalalahanin pa ng Panginoon. Once na tayo po'y lumapit sa Diyos, sabihin po tayo ng tawad, wash out ng lahat yon. Amen. Kanya kadakila ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Kaya kung babasahin po natin yung awit 103, dito po ipinakita kung gaano kalayo ang silanganan sa kanluran, ganoon niya nililimot ang ating pagsalangsang. Kanya kadakila ang pag-ibig sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya kung ito po'y ating pong aalalahanin, magagawa mong ibigin ang ating pong kapwa. Praise God, hallelujah. Kaya atin po dito na kung saan titingnan, kung paano po ito inisiisa ng Biblia, yung pong tungkol po sa pag-ibig ng ating pong Panginoon. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng John 10, verse 11? Hallelujah. Na ipinakikita ako ang mabuting pastol, inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Sino po mga tupa? Yung po bang naandoroon sa farm? Tayo po ang mga tupa ng ating pong Panginoon. Tayo po yung kung saan na inaalagaan ng ating pong Panginoon. Tayo po yung sa panahon na tayo pinanlulupaypay ang ating Panginoon na nagpapalakas sa atin. Sa panahon na tayo kinakapos ang ating pong Panginoon ang nagsusustain ng ating pong pangangailangan. Sa panahon na tayo pinangihina ang ating pong Panginoon na magpapalakas sa atin. Bakit? Siya po yung ating pong pastol. Inialay ng pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. At ito po'y maliwanag na ating pong nauunawaan. Dahil talagang totoo, kung mananamnam natin ang ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Yung sinabi sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 5, verse 3 and 4. Glory to God, na kung aalalahanin natin, ang sabi ni Apostol Pablo, yung aking ipinangangaral sa inyo, ito yung dapat nyo pong alalahanin, ito yung dapat nyo tandaan, na si Jesus, siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. Siya'y namatay at pagdating ng kung saan na siya'y ipako sa krus, siya'y inilibing. Pagdating ng 3 araw, siya'y nabuhay na maguli. Yan po yung tunay na ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Kaya kapag maalala po natin ang ebanghelyo ng ating pong Panginoon, tayo po'y lalakas. Kaya totoo po yung pong inawit po kanina. Yung tunay na ating pong daily bread, walang iba kung hindi yung kanyang mga salita. Amen. Yung ating pong daily bread na kung saan tayo po ay ating pong nanamnamin ang ating pong pang-araw-araw na buhay, ang lagi po natin kailangan, walang iba kundi ang salita ng ating pong Panginoon. Wala na po tayong hahangalan pa sa ating pong buhay.
Lalo sa panahon ngayon, punong-puno ng kaguluhan. Ang dami natin na kung sa'yo nababalitaan. Na minsan pagka dumating sa isip mo, paano kaya kung sa amin lugar ito mangyari? Kapag makikita mo yung mga bata na nag-iiyakan, yung mga bata na hawak-hawak ang kalantian, yung mga nanay na umiiyak, humihingi ng panalangin, yung mga tao na kung saan ay naandun at sila nagtatakbuhan, na lagi na sinisigaw, help me, help me, forgive us, forgive us. Kaya masasabi mo, Lord, salamat. Dahil sa bansang Pilipinas, kami po ay payapa. Kaya alam nyo, number 1 po na atin pong dapat ipanalangin, ang namumuno sa ating pong bansa. Alam mo, habang naririnig ko po at nababasa ko po yung pong mga pahayag, nagkakaroon po ako lalo ng marubdob na pagnanasa, na kung saan maipanalangin po natin ang namumuno sa ating pong bansa. Dahil nakakalungkot, desisyon ng presidente o ng prime minister ng Israel ang kung saan daan-daang libo na yung kung saan ay napipinsala. Glory to God dahil sa desisyon na kung saan ng kanila po na kung saan ay prime minister. Ano nga ang sabi po ni Trump? It is not a joke na matapos na magsabihin mong hindi kami makikipaglaban kami tapos ngayon babawiin mo. Hindi pwede, ano yan? Bawi-bawi. Napakaraming tao na pipinsala. Kaya tayo po, kung mahal po natin ang ating pong kapwa, kung mahal po natin ang ating pong bayan, kung mahal po natin ang ating po na kung saan yung mga tagapanguna, ito po yung panahong ating pong ipanalangin sila. Na maging matalino po sila sa bawat pagdidesisyon. Sapagkat ang kalang desisyon, tayo pong mamamayan, ang kung saan magsasuffer. Kapag sila po yung nagkamali ng desisyon, glory to God, tayo po mismo ang magsasuffer. Pero kung tayo po'y luluhog sa Panginoon. Kaya totoo yung sinabi po sa aklat po ng 1 Timothy chapter 2. Una sa lahat tayo po'y manalangin, manaing, manikluhod, humingi. At atin pong ipanalangin ng lahat ng tao sapagkat ito po ang ating pong tungkulin bilang tayo po'y mga tinawag at pinili. Lalo na po ang ating pong mga tagapanguna, lalo na po yung mga hari, yung may otoridad. Sapagkat dito po nakasalalay ang ating pong bansa, unay sa Diyos. Kaya ang una pong sinabi po dito ni Apostol Pablo kay Timothy, una sa lahat. Ibig sabihin, first, amen, first of all, tayo po'y manalangin, tayo po'y mamagitan, at tayo pong lahat tinawag ng Panginoon, bilang tayo po'y mananalangin. Bakit po? Dahil tayo po ang anak ng Diyos. Yung ating pong mga panalangin, ito po'y nakakaabot sa ating pong Ama. At ang ating pong mga petisyon, ito po yung gustong-gusto ng ating pong Panginoon. Kaya ito po yung ating pong gawain. Glory to God. Ating pong iparamdam ang ating pong pag-ibig sa ating pong kapwa-tao. Glory to God. Amen. So ano po sabi po dito? Dahil siya po ang mabuting pastol, iniaalay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kaya lagi po nating aalalahanin yung awit 23. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Dinadala niya ako sa isang tahimik at mainam na batisan. At doon, binibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Ano po yung sabi nasa aklat po ng John 15 verse 13 and 14? Glory to God, hallelujah. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. So kapag po tayo ay kung saan ay nagparamdam ng pag-ibig sa ating pong kapwa, sinusunod natin yung utos ng ating pong Panginoon. Sino po nagsasalita dito? Walang iba kundi si Jesus. Pinangangaralan po yung mga taong sumusunod sa Kanya. Pinangangaralan ng Kanya pong mga alagad. Na dito po ipinakikita yung kung saan yung pag-ibig na nararapat para po sa Kanya pong mga kapatid. Glory to God. Kaya nga ang sabi po rito, napakahirap talaga sa atin, lalo sa panahon ngayon, na kung tayo po'y laging titingin sa ating pong bulsa, hindi ka makapaglalabas ng pera para yung may lastik. Amen? Lagi mong iisipin, ay may bayaran ako sa katapusan may bayaran ako. Ay may bibilin ako. Ay may nangangailangan nga sa aking anak eh. Pero kung ating titingnan at ating aalalahanin ang salita ng ating pong Panginoon, hindi ka magdadalawang isip. Kung hindi, bubukas mo ang puso mo at magkakaroon ka na kung saan ay habag
dahil siya'y kapatid mo. Kung malaman mo ba na ang kapatid mo hindi kakain at meron ka naman pera, iipitin mo ba to? Pero kung ikaw ay tunay na kapatid at kung ikay tunay na alagad ni Kristo, maluag ang puso mo na iaabot mo to dahil alam mo, in need siya. Amen? So yan po ang ipinauunawa po ng ating pong Panginoon. Ano po sabi po ni Apostol Pablo sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 2? Glory to God. Hallelujah. Verse 8. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang kami handang ibahagi sa inyo ang magandang balita, kundi maging ang aming pong buhay. Ano pong pinauunawa po dito ni Apostol Pablo? Dahil sa kanila pong pagmamahal, dahil sa kanya po na kung saan ay para pong para ipinangako niya sa ating pong Panginoon na gagawin niya na iligtas ang mga hintil. Gagawin niya na ipangaral ang magandang balita. Yung ebanghelyo ni Kristo ay ipangangaral niya. Na hindi niya tinitingnan ang kanyang buhay kung ano po yung sasapitin niya. Dahil alam po natin, magbuhat po ng si Apostol Pablo ay mag-commit sa ating pong Panginoon. Siya po'y number 1 target na, glory to God, ng mga Hudyo. Dahil dati ito po si Apostol Pablo, siya po'y kakampi ng mga Hudyo. At ang mga mananampalataya ay pinapapatay pa niya. Pero ngayon, ipinauunawa niya, glory to God. Hindi lamang kami handang ibahagi sa inyo ang magandang balita, kung hindi maging ang aming buhay. Kaya malakas po ang loob ni Apostol Pablo dahil siya po'y namimingit ang kanya pong buhay. May pangaral lamang ang magandang balita ng kaligtasan. Dahil ang nais niya lahat ng tao, lahat na walang pagkakakilala ay maligtas. Kaya yung kanyang pong buhay nanganganib. Kaya ito po yung nais ipaunawa po dahil sa pag-ibig ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, pinalalakas niya ang loob ng mga mananampalataya upang kung dumaan man sila na matitinding pagsubok, masasabi nila, kung ito nga si Pablo, kung titingnan, siya kilalang kilala, matalino, glory to God. Pero ano ginawa niya? Inialay niya ang kanyang buhay para lamang maligtas ang mga mananampalataya, para madala ang magandang balita. Amen. Na sinabi ko sa inyo, ano yung magandang balita? Ito po yung sinabi ko kanina sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 4. Kung ano yung ginawa ng ating Panginoon sa ibabaw ng lupa, yan ang tunay na magandang balita. Kasi kapag naalala mong binayaran ng ating kasalanan, kapag naalala mong napako siya sa krus, kapag naalala mo na kung saan siya'y namatay at muling nabuhay, at ngayon siya po'y nasa atin ng luklukan ng kanang Ama ng ating pong Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan mo, ang gagawin mo na lamang, ikaw ay lumuhod at manalangin. Ikaw ay magpakumbaba sa ating pong Panginoon, na anuman ang iyong pinagdadaanan, ang solusyon ay ang pagluhod sa ating pong Panginoon. Hindi po solusyon yung manisi ka ng manisi. Hindi solusyon yung kung saan ikaw ay magutngot at ikaw po ay kung saan ay magmukmok sa isang tabi. Kapag tayo po'y dumaranas ng iba't ibang uri po ng pagsubok, ang ating pong gagawain, alalahanan natin ang mabubuting bagay na ginawa sa atin ng ating pong Panginoon. Lagi po nating alalahanin kung paano po tayo pinalaya, kung paano po tayo nakaranas ng kagalingan, kung paano tayo nakaranas ng kapatawaran ng ating pong Panginoon. Yan ang ating pong i-meditate at magagawa mo na makapagbibigay ka pa ng kung sa'y pagkakataon na mag-share ng Ebanghelyo ni Kristo. Amen po. Kaya yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Ano po ang sinabi po sa aklat po ng verse 17 ng 1 John 3? Glory to God. Hallelujah. Verse 17 po ng 1 John. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. So ano po sabi po rito? Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay, ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, paano mo mahasabing siya'y umiibig sa Diyos? Amen? Ibig sabihin, pinakikita po rito na kung meron po tayong kapatid na nangangailangan, glory to God, at nangangailangan po ng tulong, at hindi mo ito tinulungan, paano mo mahasabing iniibig mo ang Diyos? Ang dami nagsasabi, I love you, Lord. I love you, Jesus.
I love you, Holy Spirit. Pero pag may nangangailangan, ay nako, may utang ka pa sa akin nung 1 buwan, hindi ka nagbabayad. Teka muna. Praise God. Lagi po nating aalalahanin na ang ating pong pagtulong sa ating pong kapatid, ang Diyos ang nakakaalam. Alam ng Panginoon, may kakayanan ka. Hindi yan palalapitin sa iyo kung wala ka. Bakit? Ang ating Diyos all-knowing. Alam niyang may kakayanan ka. Alam niyang meron ka. Pero kapag ikaw po ay nagpahindi, pagkaalis ng kapatid, makukonsensya ka, kapatid. Amen? Kasi hindi yung palalapitin sa iyo. Kung hindi mo kayang ibigay yung malaking halaga, yung abot ng kaya mo. Kung nangihiram ng 10,000 at meron ka 500, ibigay mo. Kung wala ka pang 500 at meron ka na kung saan mga 1 linggo pangangailangan, ibahagi mo muna. At makikita mo, kapatid, ang Diyos ang magtutusto sa iyo. Amen? Praise God. Kaya dito po ipinauunawa po dito na masasabi mong iniibig ang Diyos. Pero yung kapatid na nakikita mo, kasama mo, hindi mo maibig, ay sinungaling ka. Glory to God. Kaya pinakikita po rito ng ating pong kapatid na si Apostol John, abay ipakita mo yung tunay mong pag-ibig. Ibigin mo muna yung katabi mo. Amen? Bago mo sabihin, Lord, iniibig kita. At kung atin namang aalalahanin, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Glory to God. Kaya nga ano po utan sa kalat po ng Matthew 22, verse 37, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong katapatan. Ano susunod sa verse 39? Kung mahal mo ang iyong sarili, ibigin mo ang iyong kapwa. Ang iyong kapwa ay yung pong mga lagi niyong kasama. Ang inyong kapwa ay yung kapatid nyo sa pananampalataya. Ang inyong kapwa ay ang kapitbahay nyo. Ang inyong kapwa ay ang kumari nyo, ang kakilala nyo. Dahil sila po yung nais ng Panginoon na maligtas. Amen? Kaya ipakita natin yung ating pong pag-ibig sa ating pong kapwa para masabi natin, Lord, minamahal kita. Kasi Panginoon, ikaw naman ang nagpapala sa akin. Ikaw naman ang umibig sa akin. Bakit hindi ko naman iibigin itong mga kapatid namin na nangangailangan? Bakit hindi namin iibigin yung aming mga kapatid na kung saan ay may kahinaan? Kaya dito pa ipinauunawa, ibigin mo ang iyong kapatid. At para masabi mo sa Panginoon, I love you, Lord. Kapag ikaw po'y nakatulong sa iyong kapatid, Lord, I love you. Sapagkat kapag ito'y ginawa ko sa maliliit kong kapatid, ikaw ang aking pong tinulungan. Kaya kapag ikaw ay tumulong sa mga maliliit nating kapatid, ang Diyos ang iyong tinulungan at ang Diyos ang may utang sa iyo. Kaya kapag tayo po'y nakatulong sa ating pong mga kapatid, ang Diyos ang magbabalik. Kapag ang Diyos ang nagbalik, sobra-sobra, apaw-apaw. Glory to God. Sapagkat ang Diyos ay mayaman sa lahat po ng bagay. Anong pangangailangan mo hindi kayang ibigay sa iyo ng Panginoon? Bakit hindi mo gagawin? Tumulong sa iyo pong kapwa. At kapag tayo po'y tumulong sa ating pong kapatid, nakikita na si Kristo sa buhay mo. Amen? Kasi once tayo po'y tumulong, wala ka nang ine-expect na ibabalik sa iyo. Ang ine-expect mo na lamang, magpatuloy sila at umibig din sila sa kanila pong kapatid. Kasi kapag ikaw po ay tumulong sa kanila, darating ang isang araw, sila din ay tutulong sa ibang nangangailangan. Kapag ikaw ay gumawa ng mabuti sa ating pong mga kapatid, darating din ang isang araw, gagawa ka rin ng mabuti sa ibang tao. Bakit? Naramdaman mo kung paano ka tinugon. Amen. Ang ating pong mga kapatid. At napapatunayan na tayo nga ay mga tunay na alagad ni Kristo. Amen. So napakaganda po na ating pong maunaw. Ano po sabi po sa aklat po ng Deuteronomy? Chapter 15 verse 7 to 10. Glory to God. Hallelujah. Pagdating ninyo sa lupang ibinigay sa inyo ni Yahweh, huwag ninyong pagkakaitan. Glory to God. Nang tulong ang mga kababayan ninyong nangangailangan. Praise God. Sa halip, ibukas ninyo sa kanila ang inyong palad. Amen. Pahiramin sila ng anumang kailangan. Napakasarap po doon sa unang panahon.
Biro mo, lahat ng pangangailangan ng utos ng ating Panginoon, ibukas mo ang iyong palad. Dahil may pangako po ang ating pong Panginoon. Ang sabi niya, huwag ninyong pagdadamutan ang inyong kababayan. Kapag nangungutang siya sa panahong malapit na ang ika-7 taon, ang taon ng pagkapatawad. Kapag sila'y tinanggihan ninyo at dumaing sila kay Yahweh, mananagot kayo sa Kanya. Praise God. Matindi pala ang utos ng ating pong Panginoon. Amen. Pero yun namang iba, huwag naman sasamantalahin. Praise God. Pero Diyos na ang bahala po. Amen. Pahiramin ninyo sila ng maluag sa inyong kalooban at pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong gagawain. Ito po pangako ng ating pong Panginoon. Kapag tayo pinakakatulong, kapag tayo pinagbibigay sa ating pong mga kapatid, may pangako ang ating pong Panginoon sa lahat. Amen. Ito po napakaganda. Sa lahat ng inyong gagawain, pagpapalain po tayo ng ating pong Panginoon. Sino dito gustong pagpalain ng ating pong Panginoon? Amen. Hallelujah. Amen. Napakasarap ang pangako ng ating pong Panginoon. Glory to God. Sapagkat totoo po, ang salita po ng ating Diyos, hindi po pwede itong pasubalian. Ito po'y totoo at ito po'y mangyayari kung ito ay inyong paniniwalaan. Na ang Diyos ang nagsalita nito, ito po'y ating pong magagawa. Amen. Praise God. Hallelujah. Ano po sabi po sa aklat po ng Santiago, chapter 2, verse 14. Hallelujah. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa? Malilikas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Verse 15. Hallelujah. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot, walang makain. 16. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi niya masabi ni Diyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Amen? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen? Hallelujah. Di ba totoo po naman to? Kapag may lalapit sa atin, dadaing. O sige, ipagpipray kita. Sige, pagpalain ka ng ating Panginoon. Praise God. At makikita po natin dito, kung gagawain po natin yung nais ng ating pong Panginoon. Ang pananampalatayang walang gawa ay walang saysay. Baog ang pananampalataya na walang gawa. Kaya kapag nilalapit po sa ating mga kapatiran, ibukas po natin ang ating pong palad. Sapagkat ang Diyos ang magbabalik niyan. Dahil tayo po ay naniniwala na ang Diyos ay tapat sa Kanya pong mga salita. Ano po sabi niya sa aklat po ng 1 John 4? Glory to God. Hallelujah. 1 John 4 verse 20. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Praise God. Amen. Kaya kapag tayo po dito, baka dito po meron pang napopot sa kanya pong kapatid. Glory to God. Alalahanin po natin ang salita ng Panginoon. Ika'y nagsasabi na iniibig mo ang Diyos, pero napopot ka sa iyong kapatid. Napakaganda ang sinabi po dito. Ikaw ay isang sinungaling. At alam po natin, ang sinungaling ay hindi pupunta sa langit. Kung hindi, ang sasapitin niya ay doon po sa nagliliyab na asupre. Sinabi po yan sa aklat po ng Pahayag 21 verse 8. Ang sabi rito, glory to God. Hallelujah. Text po. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Praise God. Puro pag-ibig. Pag-ibig, ano ba yan, pastora? Puro pag-ibig, puro pag-ibig. Ay wala nga akong maibigay, puro pag-ibig, puro pag-ibig. Kapatid, ibig sabihin, kaya ito po ibinigay na mensahe sa atin ng ating pong Panginoon upang i-exercise po natin yung bawat salita ng ating pong Panginoon. Dahil ang nais ng ating pong Panginoon, lahat po tayo'y pagpalain ng ating Diyos. Glory to God. Ang nais ng ating pong Panginoon, makita sa atin yung katotohanan na tayo'y anak ng Diyos, na tayo po'y umiibig sa ating pong Panginoon. At kapag ginagawa po natin ang utos ng ating pong Panginoon, abay ipinakikita mo yung pag-ibig ng Diyos. Amen.
Kapag tayo pinagbigay, hingi sa tatay. Lord, nangangailangan na yung anak, bibigyan mo din ako, ikaw magpapalit niya, pangako mo yan, Panginoon. Glory to God, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kaya ito po yung pong ipinauunawa po dito ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ating pong gawain na kung saan yung ating pong pag-ibig, ito po'y totoo. Kapag tayo po'y umibig sa ating pong kapatid, ipinakikita mo, mahal mo na ang totoo ang ating pong Diyos. Amen. Sa verse 18 po ng 1 John. 1 John 3. Mga anak, huwag tayo magmahal sa pamamagitan ng salita lamang. Ayan, napakaganda po nito. Mga anak, huwag tayo magmahal sa pamamagitan ng salita lamang. Kung hindi patunayan natin sa pamamagitan ng gawa. Glory to God. Ipakita po natin yung ating po na kung sa'y pananampalataya, sabayan mo ito ng gawa. Ano po sabi po sa aklat po ng 1 John 2, verse 3 and 6. Talagang punong-puno po talaga ng pag-ibig ito pong book of John. Glory to God. Nakakatiyak tayo, nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ayan, napakatindi po yan. Nakakatiyak tayo na tayo po ay umiibig sa ating Diyos kung tinutupad natin ang kanya pong mga utos. Glory to God. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Amen? Verse 5, naway ito pong mga salitang ito ng ating pong Panginoon, ito po'y matanim sa ating pong puso. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Praise God. Wagas ang pag-ibig na sumusunod sa salita ng ating pong Panginoon. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Amen. Praise God. Sino man nagsasabing nananatili sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Kaya atin pong alalahanin ito. Tunay na pamumuhay ni Kristo. Makita po sa ating pong buhay, yung buhay ni Kristo. Dahil sa ating pong kapaligiran, ang dami pong masasama, ang daming chismosa, ang daming mga nang i-scam. Glory to God. Ang dami na kung saan ay mga mabubulada sa andila. Glory to God. Kaya talagang totoo, gawain natin yung nararapat. Amen? Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, tayo po ay maging katulad ng ating pong Panginoon. Kakaiba na po ang panahon po ngayon. Ang dami na pong gumagawa po ng masama. Sabi, pagka minsan tayo po'y nakaranas na gawa ng masama, minsan merong iba na kung saan ay nadadawit. Glory to God. Alam niyo, isang beses ito po'y patotoo ko. Kasi hindi po ako sanay pong umorder po doon po sa mga yung nasa Facebook. Yung mga online. Alam niyo po, ako pinangahas. Glory to God. Abay talagang ako po'y punong-puno po ng Sabi ko, Diyos ko, mga taong ito. Para kaya ako nang umorder pati ngayon sa online. Kaya sabi ko, nadadawi pati yung iba. Gusto ko makabili. Ay naku, baka may maloko na naman ako. Alam niyo, sa totoo lamang yung pong akin pong binili sa online, hindi ko na po tiningnan. Nung makita ko po na ito po yung lumabas, ibigay ko sa kapitbahay namin, ay ako na makita yan, pamigay mo na lang sa iba yan. Pero mo ako'y tuwan-tuwa. Araw ng linggo, may isusuot akong magandang damit, umorder ako sa online. Hindi ko pinaalam sa asawa ko, pati sa anak ko, ibig sabihin ko, isusurprise ko. Abay naku po, nung dumating po sa akin, parang galing sa ukay-ukay. Praise God. Alam mo, salip na ako magalit. Sabi ko, Lord, bahala na po kayo sa Kanya. Alam niyo po, hanggang ngayon, sinabi sa akin ng kapitbahay, narito yung mo. Sabi ko, pag ibigay mo na lamang, miski sa magbabasura, ibigay mo na lang. Kasi pag nakikita ko, nagkakaroon ako ng galit. Kasi alam nyo, minsan talagang yung po bang, doon sa ating pong mga karanasan, talagang minsan minadadawit po talaga. Sabi ng asawa ko, meron ganun, order ka doon. Hindi ko masabi, ako na, nadaya na ako eh. Anak mo na lamang ang pa-orderin mo. Pero gayon pa sabi ko, Lord, itinatas ko po sa yung taong ito. Kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya kapag meron pong nanloloko sa atin, kaysa ikay magkaroon pa ng galit, papangit ka, ipanalangin mo na lang sa Panginoon. Lord, sa iyo ko na po talaga itong taong ito. Naway dumating po ang pagkakataon, maunawaan niya yung kanilang ginagawang ito. Kaya pag ako may nakikita magaganda sa Facebook, ay naku, wag na, mandadaya yan.
Praise God. Di ba nadadawit yung iba? Di ba? Pero pag-ibig pa rin. Amen. Huwag na lang po tayo magsalita na para sila sumpain, kundi sila po ay makakilala sa Diyos upang maunawaan po nila na hindi po dapat nanloloko. Mabuhay po tayo ng katulad ni Kristo. Mabuhay po tayo ng punong-puno ng pag-ibig at pangunawa sa ating pong kapwa. Amen. Praise God. Hallelujah. So next po, glory to God. Ano po sinabi po sa aklat po ng Romans 12 verse 9 and 10? Puro po ito na kung saan ay nais ng ating pong Panginoon na ating po maging, may isang buhay po ang lahat na ito. Glory to God. Hallelujah. Sinabi po sa aklat po ng Romans chapter 12 verse 9. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Amen. So baka meron pa yung peke ang pagmamahal. Ay sabi ng ating Panginoon, maging tunay ang inyong pagmamahal. Glory to God. Hallelujah. Kasuklaman ninyo ang masasama. Glory to God. Kaya ibig sabihin, pinauunawa po dito, kung tunay ang ating pong pagmamahal, abay yung mahasama, ating iibigin pa. Kasi kung siya po ay kung sa hindi mo iibigin, ano na mangyayari sa mga taong ito? Wala na bang pag-asa? Ay ang ating Panginoon bumaba sa lupa, hindi lang para sa mga banal, kundi para po sa mga makasalanan. Kaya nga sabi ito, pagkaibigin natin ang mabuti, ibig sabihin, yung pong mahasama ating itakwil. Hindi po yung taong mahasama ang ating itatakwil, yung ating pong gawang masasama. Amen. Sapagkat kapag tayo po'y gumagawa ng masama, sa dyablo yan. Kaya kinakailangan ating itakwil yan. Ating po na kung saan ay iwaksi, ating itapon, ating itali ito. Glory to God. Ating talian ng tanikalang makalangit, itapon ito doon sa naglalawang apoy para hindi na makabalik sa iyo yung mahasama mong gawa. Ano yung inaakala mo masamang gawa pa ngayon sa buhay mo? Ikaw ba mapag-isipan ng masama sa iyong kapwa? Ikaw ba punong-puno pa ng galit? Ikaw ba nag-iisip pa na kung saan ipang-iimbot? Ikaw ba nag-iisip pa na kung saan ay malalaswang bagay? Ikaw ba nag-iisip pa ba ng mga bisyo? Ikaw ba nag-iisip pa na kung saan ay maging kakaiba ka para maraming humanga sa iyo? Ang nais ng ating pong Panginoon, ang manatili po sa atin ay ang kabutihan na buhat sa ating pong Panginoon. Glory to God. At ang sabi po rito, glory to God, yung pong pagmamahalan, ito po yung maging tunay sa bawat isa po sa atin. Kasi kapag tayo po'y tunay na umiibig, abay meron ding ipapadala sa atin ng ating pong Panginoon na tunay na iibig sa iyo. Yung pagmamalasakitan ka rin, yung ibabalik din sa iyo yung ginagawa mong pagmamahal. Kasi once sa tayo po'y gumagawa ng pag-ibig sa ating pong kapwa, magpapadala din ang ating pong Panginoon na iibig sa iyo. Dahil ang salita ng ating pong Panginoon, what you sow, you reap. Kaya kung tayo pinagtanim ng pag-ibig sa ating pong kapwa, darating ang araw, meron din gagawa sa iyo ng mabuti. Kung ikaw ay umunawa sa iyong pong kapwa, darating ang araw, uunawain ka rin ng iyong kapwa. Kung ikaw ay kung saan ay marunong umunawa sa may mga utang sa iyo, darating ang araw, uunawain ka rin ng mga taong pinagkakautangan mo. Amen. So, isa na naman po itong patotoo po sa buhay ko. Dahil kaya po ako maraming patotoo, marami po akong karanasan. Dahil nung panahon na kami po'y nakakaluag, ang asawa ko may trabaho pa yan, may trabaho sa Philippines, medyo maluag ang aming pong buhay, at hindi pa kami nakapapaaral ng mga kolehiyo. Maluag po ako sa pera, ako nga tawagin na aking asawa social welfare, bukas ang palad. Talagang totoo po, na ako po'y bago pala sa pananampalataya. Talagang naandun po talaga yung, maluag po talaga ako, pagka sabi na, Sister Magda, dalhan mo nga ako ng ulam. Ay, siyempre, nagtitinda ako sa Cavite, dadalhan ko po ng ulam yun, kung ang order ay dalaga, bangus, dadalhan ko po yan. Ay, napakarami ng utang. Pero hindi ko po mapahindian. Bibigyan ko hanggang sa, hindi ko na minsan isinusulat kung magkano pa nakuha. Ngayon, ang usap sa akin ng Panginoon, yung ating pong binasa kang ginawa sa Aklat ng Deuteronomy, kapag dumating na yung ilang taon na yung utang sa'yo, palayain mo na. Praise God. Sabi ko, hindi ko na sisingilin. Pinalalaya ko na siya. Hanggang sa meron pong isang kapatid, dumating sa pagkakataon, ang kung sa siya po'y nagkaroon po ng problema. Kasi kinakailangan po yung security band. Ay lumapit po sa akin. Ipinahiram ko po yung cheque na nasingil ko po sa SM.
Ang sabi niya, Sister Magda, pahiremin mo naman ako ng pera. Ay tingay ako naman po dahil gusto ko po na huwag po siya makulong. Hinahiram ko po yon. Pero yung lumipat na po yung ilang araw, ilang buwan, ilang linggo, taon na po ang lumipas. Hindi ko na po siya masingil. Ang sabi sa akin ng Panginoon, i-bless mo. Alam niyo ginawa ko, nilapitan ko siya, sis, ibinay-bless ko na sa iyo yung utang na inutang mo sa akin. Huwag mo nang bayaran, bigay ko na lang yun sa iyo. Amen. Depende sa conviction ng ating pong Panginoon. Pero alam niyo, dumating po ang time, dumating sa amin yung parang kapos na. Dahil nagkasabay-sabay na, may mga nagkukulehiyo. Meron po na kung saan mga nautangan po ako. Meron po ako nauutangan ng stock, meron po ako nauutangan ng pera. Ang akin pong ipinagpapasalamat sa Panginoon, wala pong nagsalita sa akin ng pangit. Hindi ko po nare-realize yun. Hindi ko po naaalala yung mga itinanim ko ng araw. Glory to God. Hanggang sa dumating ang time na ako po nakakaluwag na. Ang kauna-unahan ko pong pinuntahan para bayaran ko po, ayun pong ate pong kapatid na mayaman po. Glory to God. Hallelujah. Ang sabi niya, Sister Magda, wala akong alam na utang mo. Sabi ko, meron akong utang sa'yo. Eto, 2,000. So, ibig sabihin, siya nagpautang sa akin, hindi niya iniisip kung babayaran ko pa ba, hindi. So, dumating po yung time na, eto na naman po, meron naman po, dahil medyo nakakaluwag na, meron po kung, yung pong pinagkakautang sa baklaran. Tinawagan ko po siya, sis, sabi ko, ibigay mo sa akin yung account mo. Sabi ko, tama-tama, sabing ganoon. Ngayon ay pandemic, mahirap sa pera. Pero tatanggapin ko. Binayaran ko siya. Hanggang sa isang araw, yun naman isang kapatid natin, sis, ibigay mo sa akin yung account mo, babayaran kita sa utang. Hi, Sister Magda, wag mo nang bayaran, bigay ko na yan sa iyo. Di ba napakasarap kapag ngayon ay nararanasan mo yon? Dahil ginawa mo na magpalaya ka sa utang, marami palang tao na pinalaya ako sa utang ko sa kanila. Amen. Kaya kung ano yung ating itinanim, darating ang araw, ito'y ating aanihin. Amen. Kaya wag po tayo magsasawa na gumawa ng mabuti sa ating pong kapwa. Praise God. Kaya nung pong ginagawa ko po itong mensaheng ito, saka ko po ito naaalala. Dahil ako po'y gumawa ng mabuti nung araw, inani ko din ito, na walang-wala sa loob ko po iyan. Kaya pala talagang totoo, kapag tayo po'y masunurin sa ating pong Panginoon, hindi pwedeng hindi tayo pagpapalain ng ating pong Panginoon. Amen! Di ba napakagandang balita kapag tayo po'y nakaranas ng pagkapala buhat sa ating pong Panginoon? At ngayon ay ating inaani po, yung pong ating pong itinanim na mabuti, di ba buhay ang salita ng Panginoon? Amen! Hindi po natin pwedeng pasubalian. Kaya kung tayo po nung araw minatulungan na, glory to God, darating ang isang araw, may lalapit sa iyo diyan magbabayad ng utang. Amen! Praise God! Hallelujah! Purihin ang ating Diyos na buhay. In conclusion po, glory to God, hallelujah. Ang sarap ng tawa ng mga kapatid. In conclusion po, sa aklat po ng 1 John 4, verse 16 and 18. 1 John na naman, praise God, Book of John na naman, praise the Lord. Naalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig at nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Praise the Lord. Vice versa. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Praise the Lord. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. So kung ating pong titingnan, glory to God, talagang totoo po na napakasarap po yung pong umibig po tayo. At napapatunayan po ito sa pamamagitan ng ating pong mga gawa. Glory to God. Kaya minsan tayo po ay natatakot dahil ating iniisip, baka ako hindi bayaran. Diba? Kaya natatakot na baka isang araw ako naman ang wala. Praise God. Kaya minsan tayo po natatakot kasi lagi natin iniisip, yung laman ng ating palabigasan, yung ating mga bills, yung ating mga pangangailangan pang araw-araw. Pero kung tayo po may pag-ibig sa ating pong Panginoon, wala po tayong takot. Amen.
Kaya ka natatakot, hindi pa ganap ang pag-ibig mo. Amen? Kaya sabi niya, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anuman takot. Kaya kapag tayo punong-puno ng pag-ibig sa ating pong kapwa, lumakad ka man sa karsada ng madilim, pumunta ka man sa ibang lugar, wala kang takot. Bakit? Wala kang guilt of conscience. Wala kang ginawang masama sa iyong kapwa. Kaya miski kayo naglalakad sa dilim, hindi ka matatakot sabihin ay nako baka may aswang dyan. Ay di magpupuri ako sa Diyos, aawit ako ng kay buti-buti mo, Panginoon. Amen. Kaya kapag tayo pinatatakot, ibig sabihin, meron pa tayong kulang. Amen. Meron pa tayong bagay na kung sa inais ng ating pong Panginoon na gawain. Amen. Sa ating pong kapwa at lalo na sa ating pong Panginoon. Kaya ano po ang sabi po rito, glory to God. Sa aklat po ng 1 John 3:24. 1 John na naman. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos. At ang nananatili naman sa Kanya, ang Diyos. Amen. At nananatili sa Kanya ang Diyos. At nalalaman natin nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Kaya talagang totoo po na kinakailangan ng Espiritu ay atin pong palakasin po sa atin. Sapagkat ang Espiritu ng Panginoon, siya po nagbibigay sa atin ng konbiksyon. Ang Espiritu ng Diyos na sa atin, siya po nagbibigay sa atin ng wisdom. Siya ay nagbibigay sa atin kung ano yung dapat natin pong gawain. Kaya magkakaroon po tayo ng kung saan na tunay na pag-ibig sa ating pong Panginoon dahil sinusunod natin ang ating pong Panginoon. Glory to God. Kaya mananatili po sa atin ang ating pong Panginoon. Napakasarap kapag ating pong mananamnam na ang Panginoon pala saan ka man magpunta, kasama mo. Napakasarap pakiramdam kapag ikaw po pala ay nananatili sa ating pong Panginoon. Glory to God. At ano ang sabi niya? Glory to God. Hallelujah. Sa aklat po ng 1 John 4:12. Kailanman wala pang tao nakakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo nagmamahalan, nasa atin ang Diyos. Amen. At nagiging ganap sa atin ang Kanyang pag-ibig. Amen. Napakabuti ng ating pong Panginoon. Kapag tayo pinagmamahalan, nakikita sa atin ang larawan ng ating pong Panginoon. At mananatili po sa atin po ang ating pong Panginoon. At ang Kanya pong pag-ibig ay magiging ganap kapag tayo po ay nananatili sa ating pong Panginoon. Di ba napakasarap kapag ito po ay ating pong mananamnam? Glory to God. Hallelujah. Kaya ito po ang pinauunawa po dito. Hallelujah, Lord God. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos? Kung wala pang nakakakita sa Diyos, sa atin po makikita ang Diyos. Kapag ginagawa po natin yung ginagawa ng ating pong Panginoon. Kapag nakikita na po sa atin yung bunga ng banal na Espiritu, kitang-kita na po sa atin ang larawan ng ating pong Panginoon. Kapag tayo po meron ng love, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness, gentleness, at self-control, kitang-kita na sa iyo yung Panginoon. Amen. Kaya hindi man natin nakita ng mukha ng ating pong Panginoon. Sa pamamagitan ng mukha ni Sister Yoli, nakikita na ang ating Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng mukha ni Sister Violeta, nakikita na ang ating Panginoon sa kanilang pong buhay. Bakit? Sila po'y marunong magtiis, marunong magbigay, marunong magmahal. Kaya kitang-kita na ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Praise God. Sa 1 John 2:5. Amen. Praise God. Ngunit, ang tumutupa sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman din tayo talagang nasa Kanya. Kaya ito po ang matibay na ebidensya na tayo pinasa Diyos kung tayo po umiibig. Sa Efeso 3:12. Hallelujah. Glory to God. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Kaya kapag tayo pinakakagawa, kapag tayo pinagagawa po natin ang mga ipinag-uutos ng ating pong Panginoon, naandun po ang ating pong pananalig sa Kanya. Amen? Kaya po tayo nakapananalig sa ating pong Panginoon dahil sinusunod natin ang mga utos ng ating pong Panginoon. At kapag tayo ba'y sumusunod sa utos ng ating pong Panginoon, nananalig tayo sa Kanya, nakikita na po sa atin, nananahan sa atin ang ating pong Panginoon. Amen. Glory to God.
Hallelujah. Sa Romans 8:15. Romans 8:15. Glory to God. Hallelujah. Sapagkat hindi espiritu ng pagkakaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Praise God. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Praise God. So, ibig sabihin, ang ating pong tinanggap ay hindi po espiritu ng pagkatakot. Ang ating pong tinanggap ay espiritu ng pagkakakupkop at tayo po ay binigyan ng karapatan na tayo po'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. So, ibig sabihin, kung tayo po sa ating pong buhay, alam po natin na tayo po'y sumusunod sa ating pong Panginoon, totoo nga tayo po ay anak ng Diyos na buhay. Kaya tayo po'y nakalalaya na kung saan na tayo po ay hayagang makatatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Di ba napakasarap kapag ikay tumatawag ng Ama ko? Ibig sabihin, meron kayong close relationship. Kapag tayo po'y tumatawag ng Ama, Ama ko, ibig sabihin, ikay naniniwala sa iyong tatay na anuman ang iyong pangangailangang kayang-kayang ibigay ng ating tatay sa langit. Sapagkat ang espiritu niya ay nasa sa atin. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Bilang paalala po, reminder, glory to God. Ano po sabi niya sa aklat po ng Santiago 4? Santiago 4 verse 14. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Praise God. Hallelujah. Amen. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. So, magkaroon po tayo ng konti po na kung saan ay pagbubulay-bulay nito. Ang ating pong buhay, inilintod ng Panginoon sa isang usok lamang. Ano pong pinauunawa po dito ng ating pong Panginoon? Parang usok lamang ang ating buhay. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Paano kung tayo kunin agad ng ating Panginoon? Paano kung sa oras na ito, paglabas natin dito, knock on wood, na meron mangyari po sa ating buhay at hindi mo na isagawa ang inyong utos ng Panginoon? Ang ating pong Panginoon nagpapaalala po dito. Wala pong nakakasigurado sa ating pong buhay. Kung narinig mo ang utos ng ating pong Panginoon. Ang sabi sa aklat po ng Hebreo 1, chapter 4, verse 7, if you hear my voice, harden not your heart. Amen. Kaya kung narinig mo yung mga tinig ng Panginoon, mga salita ng ating pong Panginoon, huwag mo nang pagmatigasan ng iyong puso. Glory to God, hallelujah. Na magawa po natin yung ating pong tungkulin sa ating pong mga kapatid. Ipanalangin natin yung mga walang kakayanan. Kung merong humihingi sa atin ng tulong, na ating pong magagawa, gawin mo yung the best para po sa kanila. Ano po sabi po sa aklat po ng Galatia 6, 9, and 10? Hallelujah. Kahit huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo aani ko, hindi tayo susuko. So, ibig sabihin, ipinauunawa po dito, huwag po tayo mapapagod. Huwag tayo po manghihinawa na gawa ng mabuti. Kapag tayo po'y napagod, kapag tayo po'y sumuko, wala tayo po magiging ganansya. Ano po sabi niya sa verse 10? Glory to God. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So, inyuutos po ng ating pong Panginoon, gumawa tayo ng mabuti, lalo na po sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Dahil kapag po sila dumadalangin, maaari ikaw po'y hinihipo para po ikaw po'y maging gamit para po sa ating pong mga kapatid. Kaya dito po ipinauunawa. Last verse po, yung sinabi po sa aklat po ng 1 John 3, 21 hanggang 24. Glory to God. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang ating kalooban. So, ibig sabihin, kung wala po tayo na kung saan ay pinawalaan, o kung wala tayo na kung saan ay binigyan ng sakit,
sa ating pong kapwa, makalalapit po tayo ng panatag sa ating pong Panginoon. May kapayapaan po tayo. Kapag tayo po may kapayapaan, yung ating pong pananampalataya lumalakas sa ating pong Panginoon. Amen? Verse 22. Glory to God. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. So kapag tayo po'y gumagawa ng utos ng ating pong Panginoon, anuman ang ating pong hihilingin sa ating pong Panginoon, ibibigay yan sa atin ng ating Diyos. Bakit? Nalulugod sa atin ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kaya talagang totoo, kapag nalugod sa atin ang ating pong Panginoon, walang bagay tayong hihingiin na hindi niya kayang ibigay. Dahil ang sabi sa aklat po ng Hebreo 11:6, without faith, it cannot please God. Pero, kapag ang Diyos ay nalulugod sa atin, ito'y magbibigay ng kasiyahan sa ating pong Panginoon. Amen? Glory to God. Hallelujah. 23. Hallelujah. Ito ang kanyang utos. Sumampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo gaya ng iniuutos ni Kristo sa atin. Amen? Magmahalan po tayo. Praise God. Hallelujah. Ito po ang utos ng ating pong Panginoon. Sumampalataya tayo sa anak na si Kristo at magmahalan tayo gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Praise God. Last verse po. Hallelujah. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay mananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos at nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Kaya kapag tayo po ay nananatili sa ating pong Panginoon, ito po yung pong katibayan na kung saan na anuman ang ating pong hihilingin sa ating pong Panginoon. Dahil ang Diyos ay nananatili sa atin, protektado tayo ng ating pong Panginoon. Dahil nananatili po sa atin po ang ating pong Panginoon, saan ka man pumunta, iingatan ka ng ating Diyos. Anuman ang iyong pangangailangan, ibibigay sa iyo ng ating pong Panginoon. Kung ikaw man ay may pinagdadaanan, kapag ikay lumapit sa ating pong Panginoon, at ikay may pananampalataya, tutugunin ka ng ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat ikaw, tayong lahat, ay kilala ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo ay mananatili sa ating pong Panginoon, ito po yung ebidensya na tayo po ay anak ng Diyos na buhay, na kung saan man tayo naroroon, tayo po hawak ng Kanya pong mga kamay. Amen? Kaya tayo po tumayo at manalangin. Yes, O Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord God, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Sige po, itaas po natin ang ating pong kamay. Tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon. Hingiin po natin sa ating pong Panginoon yung Kanya pong gabay at patnubay. Kung meron tayo na kung saan ay hindi pa napatatawad, kung meron tao na kung saan ay lumapit sa atin at ating pong napawalaan, kung meron na kung saan ay mga tao na kung saan ay ating pong nasaktan, tayo po ay lumapit po sa ating pong Diyos. Tayo po ay magpakumbaba. At ating hilingin sa Panginoon na matuto po tayong magmahal po sa ating pong kapatid. Sapagkat ito po ang ebidensya na bagamat hindi po natin nakikita ang Diyos, kung tayo po'y tutugon sa ating pong mga kapatid, makikita po sa atin na totoo na si Kristo ay buhay. Makikita po sa atin na talagang totoo na tayo po ay mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay nagsalita. Sa aklat po ng John 15 verse 7, kung mananatili sa inyo ang aking mga salita at mananatili kayo sa akin, hiingin nyo ang anumang inyong ibigin at ito'y ipagkakaloob sa atin. Kaya sa oras na ito, ang Diyos ay nangungusap sa ating pong kalagitnaan. Kung ikaw ngayon ay nakukumbik, kung ikaw ngayon ay kinakausap, nararamdaman mong kinakausap ka ng Panginoon, lumapit lang tayo sa ating Diyos. Magpakumbaba tayo. At tayo humingi ng tulong sa Kanya upang maranasan po natin na sa ating pong buhay, manatili po tayo at ang Diyos ay manatili po sa atin. Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon na sa pamamagitan ng ating pong pagmamahalan, maiparamdam po natin sa ating pong mga kapatid na totoo nga
na tayo po'y anak ng Diyos na buhay. Yes, O Lord God, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, nakikita mong lahat ang iyong pong mga anak. Panginoon, hindi ko po alam kung ano po yung kanila pong pinagdadaanan. Hindi ko po alam, Panginoon, kung ano po yung pong mga nagawa po nila, Panginoon. Pero Lord God, you are our all-knowing God, dakilang Diyos. Sapagkat ikaw po rin ay may salita, Panginoon, sa aklat po ng Mangangaral 12, verse 13. The whole duty of man is to fear in God. Lord, ito po ang aming pong buong tungkulin. Sundin namin ang aming pong utos, dakilang Ama. Sapagkat ikaw po may sinabi, dakilang Diyos. Lahat ng aming pong ginagawa, dakilang Ama. Lihim ito sa tao, pero sa iyo lantad. At kung ano, Panginoon, ang aming pong itinanim, ito'y aming aanihin. Kaya Lord God, dalangin ko po, Panginoon. Lord God, anuman po, O Diyos, ang mga bagay, Panginoon, na nais mo na maipaunawa sa aming pong kalagitnaan. Sapagkat alam po namin ang iyong presensya ay nasa aming pong kalagitnaan. Sapagkat alam po namin, Panginoon, kami po'y nagsama-sama sa lugar na ito upang maramdaman po namin na talagang totoo ng iyong Espiritu ay nasa sa amin. Kaya Lord God, kahabagan mo po, O Diyos, kung meron dito, Panginoon, na hindi pa makapagpatawad, hindi pa makalimot sa mga sakit na kanilang pong naramdaman, mga sumbat na kung saan ay nag-uumapaw sa kanilang pong puso, dakilang Diyos. Panginoon, tulungan mo po, O Diyos, ang bawat isa po sa amin. Kaya Lord, salamat sa iyong mga anak na naririto, sapagkat alam po namin na ang araw na ito ay gawa mo po sa bawat isa po sa amin. Pinagsama-sama mo po kami, Panginoon, upang maranasan po namin ang kalayaan sa aming pong buhay. Maranasan po namin, Panginoon, na maramdaman po namin na totoo nga, there is power in the name of Jesus. Lord God, salamat. Salamat po, Panginoon. Itinatagubilin ko po sa iyo ang lahat ng ipong mga anak na naririto. At ang aking pong dalangin, sa bawat salita mo, O Diyos, na nahayag sa lugar na ito, hindi po basta lang narinig, Panginoon, kung hindi ito po yung amin pong maisagawa. Sapagkat ang pangako mo sa aklat po ng James 1:25, na ang sino man nagsasagawa ng sakdal na salita, Panginoon, Lord God, kami pipagpapalain sa lahat ng aming pong mga gawa. Kaya Lord, maranasan ng iyong mga anak ang ayon sa iyong pangako, sa iyong pong papurit parangal, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God. God bless you all.